mula po sa Davao de Oro na bunturan. Si kapatid na John Lloyd Andina, isang Katoliko at 18 years old lang naman po din siya. Kapatid na John, magandang gabi sa iyo. Salamat sa iyong participation. Ano ang iyong katanungan, kapatid na John? Brother Eli, sabi po sa Baptist Church, walang iglesia ang makakapagligtas sa atin kahit ang bautismo ay hindi makakapagligtas. Totoo po ba ito? Katarantaduhan ng Baptist Church yan. Anong walang iglesia? Nagtayo nga si Kristo ng iglesia eh. Pinagsasabi niyo mga pastor mo. Sabihin mo sa pastor mo, tawagin niya yung pinakamatandang Baptist, yung pinakapuno niyo. Patunayan niya sa harap ko sa isang debate, yung puno hindi yung mga Baptist pastor na makukulit, na hindi naman umiintindi. Yung puno niyo, baka sakaling makakita tayo ng kaunting wisdom sa kanya. Puno siya eh. Na, bakit magtatayo si Kristo ng isang entity na hindi naman pala, wala naman palang kinalaman sa kaligtasan? No? Basahin natin ang 5:23 ng Efeso. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Si Kristo, pangulo ng iglesia. Yung iglesia ang pinapanguluhan ni Kristo, hindi mo kailangan. Ba't naman siya nangungulo sa isang entity na hindi kailangan? Hindi makakapagligtas. Si Kristo nga ang tagapagligtas ng katawan eh. Ano ba yung katawan na kanyang ililigtas? Basahin natin ang Colosas 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Di ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan, ang iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi makakapagligtas. Si Kristong tagapagligtas, ang ililigtas ay ang katawan o ang iglesia. Yang katawan o iglesia, bawat isang kaanib diyan, sangkap ng katawan na ililigtas ni Kristo. Basahin natin ang unang Korinto 12. Pakinggan nyo sa 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kausap ni Pablo ang iglesia nung una, kayo nga ang katawan ni Kristo. Bawat isa sa inyo, sama-samang mga sangkap niya. Nabilang ka sa katawan ni Kristo. Ang ililigtas niya ay ang kanyang katawan. Ano ngayon yun? Sasabihin mo, hindi ka kailangan ng iglesia para maligtas. Bobo talaga yung mga pastor nyo. Malaking kagaguhan, di alam ang Biblia eh. Sabi, wala ang makakapagligtas si Kristo. Tama, anong kasunod? Ano ililigtas ni Kristo? Yung katawan, yung iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan ng iglesia. Isa pa itong walang hiyang pastor ng 700 Club eh. Hindi raw kailangan yung iglesia sa kaligtasan. Nagmana-mana yan eh. Nagkopyahan yan. Baptist. Yung mga Pentecostal na yan pare-pareho yan eh. Tinan mo kundi manloloko mga tarantadong yan. Hindi pala makakapagligtas ang iglesia. Ba't iglesia rin kayo? Baptist Church. Mag-isip ka nga kapatid na John. Ang ganda ng pangalan mo Yan ang beloved John sa Biblia. Mag-isip ka. Hindi pala makakapagligtas, ba't iglesia rin kayo? Yung isa ayaw gumamit ng iglesia, ginamit 700 Club. Ano sabi nung nasa 700 Club? Pakinggan mo ang sabi nung isang bobong pastor doon. Pakibasa natin, kapatid na Daniel. Ito po ang sagot salin sa Pilipino ng The Answer 100 Questions Filipinos Ask, Pat Robertson, pahina 80. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Kita na mo?
Kagaguhan yan. Tapos sabi, tuloy mo kapatid na Daniel. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Yan, ang kinopya nung pastor mo dyan sa Davao. Wala naman kasing sariling study yan eh. Nangungopya lang ang pastor mo. Very convenient yon. Tapos, mangungopya ka lang, di ka nagsuri, hihingi ka na ng ikapo sa mga members nyo. E tinan mo, ang tanong ni Pat Robertson, sinagot niya ng kagaguhan. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangan tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi niya, walang ibang paraan. Ang sundan ko kita. Walang ibang paraan ang kailangan tanggapin mo si Jesus. Ano ba ang kahulugan ng pagtanggap kay Jesus? Pakinggan mo ang sagot, kapatid na John. 12:48 ni Juan. Ang sabi sa Ebanghelyo, basahin natin. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong... Pag hindi mo pala tinanggap ang pananalita o ang salita ni Kristo, itinatakwil mo siya, hindi mo siya tinatanggap. Meaning, ang pagtanggap mo kay Kristo, pagtanggap mo sa kanyang pananalita, lalo na sa ating panahon. Bakit? Wala ka naman personal na Kristong matatanggap ngayon eh. Ang matatanggap mo yung salita niya, yung kanyang turo, yung kanyang prinsipyo, no? Yung kanyang person as it was described in the words of the Bible. Kaya sabi niya, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Ibig sabihin nun, pag hindi mo tinanggap ang salita ni Kristo, hindi mo siya tinatanggap. Itinatakwil mo siya. Ano ba ang isa sa sinabi niya? Itatayo ko ang aking iglesia. O hindi nagtayo siya ng iglesia. Tinatanggap mo ba yung salita niya na may itinayo siyang iglesia? Kung tinatanggap mo, papahalagahan mo yon. Hindi mo yun itatakwil. Itong gagong puno ng mga... Tinamaan kayo. Talagang napakatamang-tamang gamitin sa inyong mga gago kayo eh. Bakit? Isipin mo, tatanggapin mo si Kristo, ayaw mong tanggapin yung salita niya. Ganun ba? Anong logic meron yun? Tatakwil mo yung salita niya. Isa sa sinabi niya ang iglesia. Minahal niya iglesia. Kaya siya napatay dahil sa iglesia para tubusin ang iglesia. Di ba? 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kita mo? Pinamuhunanan ni Kristo ng dugo ang iglesia. Ang kanyang buhay ay ipinuhunan niya sa iglesia. Mahal ni Kristo ang iglesia. Basa, 5 ng Efeso. Ang nakasulat ay ganito. 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Kita mo? Napatay siya dahil sa iglesia. Ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Tapos eto ngayon mga pastor, wala ikang ibang paraan kundi tanggapin si Kristo. Kung tinatanggap mo si Kristo, tatanggapin mo ang kanyang salita. Kasi pag hindi mo tinanggap ang salita niya, itinakwil mo, tantamount na itinatakwil mo rin si Kristo. Saan kayo ngayon kukuha ng biblical reasons para patunayan nyo yan choppy nyo, mga pastor ng Baptist? Sige nga, halinga, sagutin nyo nga ito. Sagutin nyo. Tignan nyo, gagawa ako ng panibagong programa. Lahat ng sasabihin ninyo, sasagutin ko. Sagutin nyo ako. Lahat ng sasabihin nyo, sasagutin ko ng Biblia.
Papakita ko ang katarantaduhan ng kaisipan ng mga pastor na ito. Tanggapin lang si Kristo, ligtas. Paano pagtanggap? Sabi ni Kristo mismo ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking mga salita. O, kita mo na. Pag hindi mo tinanggap ang salita ni Kristo, tinatakwil mo siya. Paano mo papaliwanagan yan? Na hindi na kailangan ng iglesia, kasama sa salita ni Kristo yon. At siya pinatay dahil sa iglesia. Binigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Kasi kayo, hindi kayo nag-iisip. Mga pastor ng demonyo, mga manluloko sa kapwa. Ang iniisip nyo, ikapo, pera. Hindi para ituro sa tao yung talagang content ng aral ni Kristo. Ang iglesia, binili niya ng kanyang sariling dugo. Pinamuhunanan niya ng buhay. Ang iglesia, minahal niya. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Tapos ito ngayon ang pastor ng Baptist at saka ng kung ano-anong mga kagaguhan. Hindi kailangan niya iglesia. Tell that to the Marines. Mga bobo, pastor ng demonyo. Yan ang sagot ko. Naunawaan mo, kapatid na John? Opo. Mabuti naman, 18 anyos ka. Fresh pa ang isip mo. Mag-umpisa ka ng mag-isip ng ayon sa Biblia. Let the words of God in the Bible shape your understanding and your principles in life. Huwag kayong papayag na ma-shape ang inyong understanding ng mga manlulokong pastor kasi matatanim sa'yo yung, anong tawag doon? Sa Biblia, ang tawag doon, illusion at delusion. Masama epekto niyan. Hindi ka na maniniwala pag may delusion ka na. Kaya pagka lihis sa Biblia ang aral, dapat hindi pinapakinggan Kaya lang, kung gusto mong makinig, nasa sa tao yung kalayaan niya yon. Pero pagka natanimang ka ng delusion at illusion ng mga kalaban ng salita ng Diyos sa Biblia, hindi mo na ma-appreciate yung totoo. 2:11 ng ikalawang Tesalonica, sa English natin basahin. And for this cause, God shall send them strong delusion that they should believe a lie. 12. That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Yan ang delusion ngayon. Mga delusional na mga pastor, mga nagpastor ng wala namang sakripisyong dinaanan sa buhay. Nangopya lang, nagkopyahan lang, taas ng kamay, hallelujah, praise the Lord, accept the Lord Jesus as personal Savior. Yan, kinopya lang sa Amerikano ng mga Pilipino yan na pastor. Ayun, kumulekta na ng ikapo, yumaman na. Ganun. Pero ang totoo, delusyon ang karamihan. God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Ang papaniwalaan mo na hindi yung totoo, yung kasinungalingan na dahil sa delusion. Bakit? For this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Kaya pala naman ganun itong mga taong ito, ayaw ng katotohanan. Ang gusto nito, yung kalikuan, yung unrighteousness. Kaya yung mga ganyan, under delusion yan. Tandaan nyo, ang pastor o mangaral ng hahampas ng asawang buntis. Nasa delusion yan. Yung pastor o mangangaral na ang gusto, puro nilalamon puro karne. May delusion yan. Yung pastor o mangangaral na nagbabautismo, ayaw mabasa ng tubig. Nakakita ko sa internet. Nagbabautismo, ayaw mabasa ng tubig at senyas ng senyas. Ginawang alipin yung mga tao. Yung mga yan, nasa delusion yan. Yung pastor o mangangaral na nanghihingi ng kontribusyon kahit kanino. Tapos pinararatangan kami na kami raw, nagtotoka raw kami ng ganon. Palagay mo, totoo yun sa'yo?
Aba, yung aming kinolekta, binibigay namin sa kapwa. Mga libreng serbisyo, sagipin sa kahirapan ng kapwa. Ikaw, ano ginawa mo? Pagpapataba. Tapos, naglagay pa ng bank account sa internet para kumulekta na. Kahit sino, pwede na magbigay. Yan ang dapat yung maintindihan. Hindi naman sinasala na dyan ang nagbibigay eh. Hindi kagaya sa Biblia. Yan ang mga nasa delusyon na. Ingat kayo, pera lang ang gusto niyang mga delusyon, mga nagdidelusyon na yan. Kasi ayaw nila ng totoo eh. Hindi sila payag dun sa aral na sinasabi ni Pablo sa stress ng unang Timoteo. Ang hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, nagtuturo ng ibang aral. Nakakagaling yung salita ni Kristo eh. Yung aral na tinuturo mo, di nakagagaling eh. Bakit? Yung mga kasama mo, nilalayasan ka eh. Nahalata kaswapangan mo. Puro pera gusto mo sa kanila. Panoorin nyo sa internet. No? Yung deklarasyon ni Celso Bagay ng Malolos, Bulacan. Panoorin nyo yan. Panoorin nyo sa internet yung sinabi ng namayapang si Bert Miranda. Panoorin nyo ang mga pinagsasabi. Matutuklasan nyo kung anong klaseng delusyon ang nandyan sa leader nyo. Na hamon ng hamon. Akala mo, napakayabang. Akala mo, alam lahat ng totoo. Kakaawa naman ang napaniwala ng mga gago na yan. Kaya kapatid na John, huwag ka maniniwala na hindi makakapagligtas at walang kinalaman sa kaligtasan ng iglesia. Arm yan, institution yan ni Kristo para ang tao'y matipon, magkaroon ng kapatiran, magkaroon ng ugnayan ng tao sa isa't isa at para maging dapat sa Diyos. Sana naunawaan mo ang sagot. Salamat po sa Diyos. Salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon sa iyong pagtanda, kapatid. Salamat, kapatid na John.